Hello, Cancer, Sun Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ni Cancer. O na mensahe ninyo ay Two of Swords. Cancer, meron kayo ditong hindi mapagdesisyonan pa, no? Nasa indecisiveness stage kayo at this time siguro. Hindi kayo hindi malinaw sa isipan ninyo kung ano yung kailangan ninyong gawin dito or kung ano yung dapat ninyong gawin sa sitwasyon na ito, no? So, maybe napagod na kayo sa kakaisip, no? Kung paano ninyo gagawin or paano ninyo pagdidesisyonan yung mga bagay-bagay. Kaya parang sinasabi ninyo dito na teka muna, magpapahinga muna ako, step back muna ako dito sa kung ano man ang kailangan ninyong pagdesisyonan, no? Maybe you're not seeing the heart of the situation yet, kaya parang pahinga ka muna, no? Parang siguro gusto mo pang mag-research, gusto mo pang magtanong-tanong, gusto mo pang mag-isip, no? Kung ano yung kailangan mong gawin. Kaya parang stalemate energy muna kayo, no? Yung parang, teka lang, hindi muna ako magde-desisyon, no? Yung parang ganun. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have 8 of Wands. Ayan. So, dito naman, sa 8 of Wands energy, this is a fast-moving energy, no? So, maaring, kanina pa pinapakita sa akin ng guides ko yung moon. Ayan. So, maybe, no, meron divine guidance dito sa inyo na parating. Meron ditong mga parating na mga siguro epiphanies, signs, symbols, mga ganon. And maaring yun ang makapagpalinaw ng inyong isipan. Maaring yun ang makapagpabago ng inyong mindset dito, no? And kasi si 8 of Wands, maaring may mga news, may mga wonderful news, wonderful opportunities nakakatok sa inyo dito. So, maaring ito din yung isa sa mga dahilan kung bakit mapapabilis yung pag-iisip ninyo dito sa kung ano man ang bagay na inyong pagdedesisyonan. Posible din, no? Cancer na malilinawan yung isipan eventually dahil din sa mga intuitive messages na pinapadala sa inyo ng Divine Universe dito. Maybe you're going to change your mind dito, no? At instead na mag-iisip kayo, maaring gawin ninyo na, no? Kung ano yung mga dapat ninyong gawin dito. Pagdesisyonan nyo na yung kung ano ang kailangan ninyong pagdesisyonan. It is also possible na dahil sa mababalot kayo ng energy ni 8 of Wands, which is a fast-moving energy, kaya mag-iisip kayo dito ng mas mabilis. One day, siguro mag-iisip kayo na, sige na nga, I will just make a decision anyway, so I'll make the decision sa ngayon. So, maaaring ganun din ang ganap dito for some of you, Cancer. There is also travel energy dito sa 8 of Wands, so most likely, ang iba sa inyo dito is going to travel. Siguro within 8 months, no? Within 8 months, within 8 weeks, maaring ganon, or within 8 days. So, maaring ganon ang ganap dito for Cancer. Napakaganda rin ito ng 8 of Wands energy dahil maraming mga opportunity dito ang parating sa inyo. Maaring more than isa, no, na opportunity ang dadating dito. Yun nga lang, no, kailangang handa kayo physically, mentally, emotionally, dahil maaring it might require you dito to make a decision right away, no? Dito sa kasi parang nagmamadali, no, ang energy na ito. So what else? We have Ace of Pentacles, beautiful new beginning energy, na related dito sa inyong money, career, and finances. Maaari din may mga bago kayong travel energy din si Ace of Pentacles. So maaaring meron kayong mga travel na gaganapin dito by land, no? Maaring ganoon, maaring may relocation, maaring meron ditong acquisition ng bagong bahay, bagong titirhan ninyo, bagong lupain, yung mga ganon, no? Bagong
a property. Posible din na ang iba sa inyo dito is going to receive a windfall of money. Merong perang parating na hindi ninyo inaasahan. Posible din na meron kayo ditong bagong financial opportunities like bagong trabaho, bagong karera, bagong negosyo. Maaring ganun ang sitwasyon din for some of you. It is also possible na panalo, no? Maaring manalo kayo sa lottery, sa game of chance, kung ano-ano pa, no, na mga tinatayaan ng iba sa inyo, Cancer. So, posibleng may ganong sitwasyon ang iba. So, align your energies now with these energies because maaaring yung mga opportunity na to ay bigla ang dadating, no? Kaya posible talaga yung windfall of money dito for some of you. Tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have Hermit energy. Ayan. So, this could be related dito sa Two of Swords energy din. Kasi sa Hermit energy is, yung parang iniimbitahan kayo dito na mag-solitude kayo. Kasi maybe hindi nyo nga naririnig kung ano yung mga intuitive messages for you. Hindi niyo napipick up kung ano yung mga gabay sa inyo ng Divine Universe dito. Kaya you may need to listen to that, no? Or you may need to step back a little from what is making you busy para nang sa gayon mapakinggan ninyo ang kung ano ang gabay sa inyo or kung ano yung binubulong sa inyo ng Divine Universe na divine guidance, no? Kasi kung busy talaga tayo, 'di ba? Preoccupied tayo, yung katawan natin busy, at the same time yung isip natin tuloy-tuloy ang pag-ikot. Tuloy-tuloy ang paggiling. So hindi natin maririnig yung mga divine guidance sa atin because they come in a very subtle way, hindi ba? Kaya maaring ito yung kailangan ninyong gawin sa ngayon para magkaroon na kayo ng clear direction, magkaroon na kayo ng room sa sarili ninyo para mapagmuni-munihan ninyo ang mga bagay-bagay. It is also possible, Cancer, that you are dealing with a Virgo, a person dito because Hermit energy is a Virgo energy, and maaari din na meron kayong Virgo placement sa iyong chart, no? Kaya may ganitong energy din sa inyo. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, is Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Una mensahe ni Scorpio ay High Priestess energy. This is an invitation for you, Scorpio, to tune into your intuition, no? At saka, take note also of your dreams. Kasi, ibig sabihin nito na ginagabayan kayo ng Divine Universe at this time to help you on how you're going to navigate your life. Maaring ang iba sa inyo dito, Scorpio, ay merong mga kailangang gabay din. Ano? Maaring nagdadasal kayo for guidance, maaring nagdadasal kayo for clarity, for enlightenment, for clear direction of where you are heading, kung anong decision na gagawin ninyo siguro. No? Kaya, pinapadalhan kayo ng gabay. Okay? So, it's all up to you now also to tune into your intuition so that you would be able to listen to what your intuition is telling you. Pay attention to your dreams as well because even in your dreams, no, the Divine Universe is sending you messages and guidance. Kaya napakahalaga na tignan din ninyo kung anong ibig sabihin ng inyong mga panaginip. There are so many articles na and blogs online that explains kung anong ibig sabihin ng mga elemento na nakikita natin sa ating panaginip, tulad na lamang ng mga kulay, mga animals nakita natin, storyline, ano ba, yung kung ano-ano mga bagay, no, na laman, na nilalaman ng ating mga panaginip. For others of you, Scorpio, this is also the time wherein a secret is coming to light, no? Maaari meron kayong mga sikreto na gusto na ninyong ibunyag. May mga sikreto kayo na gusto nyo nang i-share sa iba, maaring ganon. Or, there could be secrets na about someone na malalaman din ninyo sa ngayon. So, posibleng may ganong sitwasyon dito ang iba. Okay? So, what else for Scorpio? We have the full energy. This is a new beginning energy, Scorpio. Kaya most likely, ang iba sa inyo dito is going to thread towards a new path.
Maaaring meron kayong bagong sitwasyon na i-embrace sa ngayon. This could be something na you've never tried before, you've never done before, or maybe you're going somewhere na you've never been before, no? So this is totally a new chapter sa buhay ninyo. This is an uncharted territory na pupuntahan ninyo dito is Scorpio, okay? Posible din na it could be in any area of life as well, no? This could be trabaho, this could be a new job, new career, new business venture, new relationship, or maybe new level in your relationship. Maaring meron na dito mag-aasawa, maaring meron na dito mai-engage, no? So, good luck po is Scorpio. We have Three of Pentacles energy. Ayan. So, most likely, kung ano yung sisimulan ninyo dito, let's say, for example, trabaho, or career, or negosyo, maaaring meron kayong mga makakasama dyan, meron kayong mga makakapartner, maybe you're entering a new project, at meron kayong mga ka-team dito, you're going to work in a team, or maybe business partnership ito, no, napapasukin ninyo, or maaaring bagong trabaho, no, na meron na kayong makakasama sa trabaho. Kasi maybe, before, sanay kayo to work solo, no? Pero ngayon, maybe you will be working with some people beside you, no? Yung ganon. So, let's see what else. We have King of Wands. Ayan. So, maybe you are going to become a leader, no? Maaaring magiging leader na kayo, mapopromote na kayo sa inyong trabaho into a leadership role, posibleng ganon. Kaya, you'll be able to work with a team, no? Kasi nga, magiging boss na kayo. So, maybe mayroon na kayong mga makakasama sa department ninyo, sa grupo ninyo, no? Yung ganon. Possible din dito, Scorpio, na ang iba sa inyo is going to change a career path, at ang karerang sisimulan ninyo dito, maaaring entrepreneurship, ano? Maaaring magnenegosyo na kayo sa ngayon. Posibleng you're going to leave your job na, your office job, at kayo ay magtatrabaho na or magnenegosyo na kayo dito, no, Scorpio. So, posibleng ganun din ang sitwasyon. So, good luck po. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Pisces. Paunang mensahe ni Pisces ay Seven of Swords. Pisces, this is an energy of cheating, of a cheater, liar, and stealer. So, be careful of the people around you, no? Kasi maaaring meron dito mga taong nasa paligid ninyo na mambubudol, manloloko, scammer, mga ganon, mga sinungaling. Posible din na meron na dito nagsinungaling sa inyo, Pisces, no? Maaaring madidiscover ninyo yan sa ngayon na kayo ay pinagsinungalingan. Posibleng ganon. Or, maaaring hindi naman, kaya mag-iingat kayo dahil sa mga taong makakausap ninyo, baka maaaring meron diyang mag-i-interest na mambudol sa'yo or manloko sa'yo, okay? Be vigilant also, and be careful whom you talk to, whom you share the information na kikwento ninyo, no? Dito. Don't share, no, kung ano man ang inyong mga valuables sa ngayon, lalo-lalo na yung mga non-tangible na valuables. Let's say, for example, mga plans ninyo, mga strategy ninyo, mga dreams ninyo, mga kung ano man, mga plano ninyo sa buhay, pagnenegosyo, whatsoever, just keep them close to your heart for now, Pisces, okay? Don't share them with other people yet, no? Don't share any information with other people yet dahil baka yan ay maunahan kayo, no? So, you don't know kung sino mapagkakatiwalaan ninyo sa ngayon, kaya better na i-keep nyo lang sa sarili ninyo kung ano man ang mga mahalagang bagay. Alright? So, we have Page of Wands. Ayan. So, dito naman, this is a exciting news na maaaring parating dito for you.
This is exciting news, wonderful opportunity ang maaaring dumating sa inyo na balita that is related to your creativity, that is related to your talent, your skills and gifts, na mga opportunity, na maaaring ito na yun yung pagkakataon, ano, na dadating na kung ano man siguro ang hinihintay ninyo or minimithi ninyong pagkakataon na magkaroon kayo ng oportunidad para magawa ninyo kung ano talaga yung passion ninyo, magawa ninyo kung ano talaga yung what you really love to do, no, Pisces? So maybe this is it. What else? We have Knight of Swords energy. Maaring mabilisan, ano, ang mga galawan dito sa buhay ninyo, Pisces. Maaring in the past, may mga delays, may mga blockages, no, sa inyong mga ginagawa, sa inyong mga plano. Pero ngayon, maaaring bibilis na ang lahat. Maaaring magkakaroon na ng progress, magkakaroon na ng pag-usad ang mga bagay-bagay sa buhay ninyo at this time, Pisces. Kaya this is an exciting period of time. Posible din na meron kayo ditong clarity na kailangan, ano, at siguro nagmamadali kayong malaman kung anong mga bagay na yan. Maaaring nagmamadali kayong malaman ng mga impormasyon na makakapagpalinaw sa inyong isipan, ano, makakapag-enlighten sa inyo. So, maaaring nagtatanong-tanong agad kayo, naghahanap agad kayo, siguro ng mga impormasyon na kakailanganin ninyo dito. So, maybe ganun ang sitwasyon. What else? We have Devil energy. This is a Capricorn energy. So, most likely, Pisces, maybe you are dealing with a Capricorn or maybe meron kayong Capricorn placement sa inyong chart, kaya meron tayong Devil energy. Ito naman, this is about fear, no? This is about fear, this is about hesitation, procrastination, obsession, addiction, no? Yung lahat ng mga Sean. Ganon ang energy ni Devil energy. So, most likely, ang iba sa inyo dito, in the past, may takot, no? Maaaring kaya kayo siguro nagpo-procrastinate in the past or maaaring hindi kayo makapag-move forward sa buhay. Kung ano man yung mga gusto ninyong gawan, hindi ninyo nagagawa. Maybe because may takot kayong nararamdaman. Pero inimbitahan kayo dito, no, sa Devil energy na alalahanin ninyo na kayo lang ang tanging may kapangyarihan over yourself para magdesisyon ng kung gusto niyo nang kumawala sa energy na yan or hindi. It's all up to you. No, walang pumipigil sa inyo diyan, walang nagkokontra sa inyo diyan, no? Whether you stay in that energy or you break away from that energy. It's all up to you. It's all up to you, Pisces. Kayo lang ang tanging makakapagdesisyon kung gusto niyo nang kumawala sa energy na to ng takot, sa energy ng procrastinate, sa energy ng obsession, unhealthy attachment with anything or with something, you know, kayo lang ang tanging makakapagdesisyon. Okay? So, good luck and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.